Yo, what's up mga upwards? Another day, another vlog. So yun nga, dahil mainit ang topic natin, usaping CF Moto 300R. Ayan. Ang init yan sa newsfeed ko guys eh. Mga group ng R15, GSXR, ganyan. Pinagko-compare yung dalawa. Eh kasi hindi nga naman sila nagkakalayo ng presyo, di ba? Yung R15 versus CF Moto 300R. Na si R15 nasa 164k yata and si CF Moto is 165. So 1k lang ilamang. Pero ang difference sila is times 2, almost times 2 ng CC, di ba? 300 versus... So bale, nalobat pala tayo bigla. Buti na lang narinig ko yung pip 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 pip. Kaya na-realize agad natin na nalobat na. So yun. Ano nga ba tayo? Ang madalas kasi na kino-compare ngayon kay CF Moto is si R15. Na kasi yung ka-price niya daw. Kaya talaga naman kung ikaw as a buyer na ganun yung budget mo, syempre magdadalawang isip ka, diba, kung R15 or CF Moto yung kukunin mo. Kasi syempre R15 marami may gusto dyan eh. Pero nakakalimutan nata nila na merong CBR 150R. Ayan. At ABS version. Ayan. Yeah, boy. Yung 2020 model kasi ni CBR guys, si Repsol Orange is ABS na. Unlike kay R15 na wala pa ring ABS. Tama na muna tayo sa comparison ni R15 versus CF Moto. Kasi dami ko nakikita nag-aaway yan sa group ng R15. Group nga naman ng R15 yun, no? Tapos ang daming pumuputak-putak ng CF Moto, ganyan-ganyan. Gawa na lang kayo ng page. Hindi, pero yun nga, tamang comparison nga lang naman kasi. Diba? Kasi nga kung may pera ka, why not go for the alam mong worth it yung pera mo. So yan, dito natin pag-usapan si CBR versus CF Moto. Una, CC category tuloy. Usapang CC, lamang talaga si dyan, CF Moto. Pero hindi naman kasi madalas na usapang CC porket mataas CC mo, malakas na eh, diba? Nasa makina pa rin talaga yan. Pero yun nga, in terms of makina, lamang pa rin si CF Moto. Nani? Kasi yung horsepower niya daw ata guys nasa 29, while si CBR nasa 16 lang ata, diba? So almost times 2 rin. So yun, para sa akin, lamang talaga in terms of speed si CF Moto. Next is comparison natin, specs. Technical specs nila, kung titingnan mo talaga sa papel guys, mapapawaw ka kay CF Moto eh. Parang lahat ng mga nasa big bike, yung mga 600cc, parang nasa kanya na rin. Na imagine niyo yun, di ba? Ganong price category, tapos may ganon ng specs. Kaya talagang iisipin mo agad, CF Moto talaga eh. Pero kung titignan na talaga natin dito, kung ano yung mas sa tingin yung maayos, para sa akin, doon na papasok si CBR. Since si CBR is made by Honda. Ayan. Di na natin maikaila na talagang Honda is subok na brand, diba? At ayun, isa ako dyan sa witness na yan na yung motor nga namin na luma na Honda Wave, ilang taon na is talaga namang sumisibak pa, diba? Kahit ilang beses ko na nasemplang buhay na buhay pa eh. Kaya yan, matik talaga pag mga kilalang brand, dun mo na masabing kung worth it ba ang CF Moto na Chinese brand. Ayan. Kasi meron tayong dito eh, parang racism sa brand. Anong tawag pag ganun? Brandism ba? Na pag sinabing China, made in China, di ba? Isipin agad natin dyan, sirain, na ontingan mo lang, bibigay agad. Pero tayo sasabihin ko sa inyo guys, halos lahat na ng product sa buong mundo is made from China eh. Siguro kung yung mga panahong 2000 ganyan, masasabi talaga natin na pag China low quality. Pero ngayong panahon kasi guys, talagang nag-i-improve na rin sila eh. Katulad ng Xiaomi, yan, in terms of cellphone brand na talaga namang made from China, pero yung performance is talagang palong-palo. Sumasabay siya sa mga flagship na brand like Samsung. China made lang yung Xiaomi, pero diba?
Yan, parang dyan ko rin siguro maihalin tulad si CF Moto. Kasi si CF Moto kilala siya sa kanilang 400cc, which is si NK400 na talaga namang damn, isa siya sa pinakamura na 400 legal expressway bike na around 215 lang ata yun. And marami nagsabi na okay naman daw si NK400, wala naman daw silang ibang may rereklamo. Kung mayroon man, parang feeling bagay lang. So wag na natin sabihin masyado na porkit China made is sisirain, di ba? So yun, pero kung ako papipiliin, syempre Honda tayo. Honda pa rin. Tsaka para sa akin, in terms of looks, mas mukhang macho tingnan nga si CF Moto, pero para sa akin, mas ano pa rin, sexy and aggressive si CBR. Para sa akin lang, kasi more on personal preference lang, porket naka CBR ako, ganun. Hindi, talagang kita ko naman siya, guys. And si Honda CBR 2020s may ABS na rin naman, so pantay lang sila dun ni CF Moto. Guro personal preference lang din talaga dito yung magja-judge sa atin kung alin mas gusto mo, kung willing ka bang kung willing ka nga bang mag-take ng Chinese brand na motor, kung hindi ka naman masyado maarte sa brand name, di ba? Okay na okay sa yung CF Moto. Ang problema nga lang din na isa pa dito is yung mga aftermarket parts. So yun pa pala. Compared nga kanila Yamaha, Honda, kahit saan ka lumingon is meron ka makikitang aftermarket parts hindi compared dito kay CF Moto. Kung mahilig ka mag-custom ng motor mo, hindi para sa si CF Moto 300 kasi limited lang, or baka nga wala pa dito na custom part nun. Yun ang downside nun, guys. Pero kung ako sa inyo, pusuan yung maigi. Parehas yung subukan yung motor, parehas yung upuan, parehas yung pakiramdaman kung ano yung mas okay sa inyo. Ako kasi guys, di ko pa nauupuan si CF Moto, kaya ganito yung standpoint ko, diba? Na mas favor pa rin ako kay Honda. Kasi para sa akin sobrang komportable na ito, guys. Naka-lean forward siya pero onti lang, para lang masabi nating sports look siya, diba? Komportable pa rin siya, hindi ako nangangalay dito Hindi compared dun kanila R15 na kung ikukumpara mo kay CF Moto, mas komportable si CF Moto. Kasi maraming nagsabi na yung seat height niya is friendly, parang katulad lang ata dito sa CBR. Then yung handle niya is mas mataas, so mas madaling maabot di compared kay R15 na talagang sports bike yun Kaya nga sabi nga nila dun, team kangalay. Pag yun yung gamit mong motor, kasi mangangalay ka talaga. At saka yan si nabubulol ako, GSS-RX. What the fuck? Sa yun. GSX-R 150. Ayan. Parehas sila ni R15 na mas ngalay kasi. Hindi compared kay CBR. Yan. Mas pareho siguro sila ni CF Moto. Ang pinaka-judge ko dito is parehas yung i-try yung motor. Kasi ngayon wala pang nakakapag-review rin talaga ng actual ride ni CF Moto. So di natin alam, mamaya pala ma-vibrate pala yung nun, mga parts. Kasi may narinig nga akong balita kay CF Moto 300 na yung tangke niya daw, guys, parang sobrang cheap ng feeling yung tangke niya ito. You know the noise you hear? So slightly it feel a bit cheap. Na parang plastic made na onting ganun mo lang, tumutunog plastic siya. Ayan, so yan ay isa sa downside nun, diba? Kasi nga 300cc pero 165 lang yung presyo. So talagang nag-cost cutting sila sa ibang materials. So ayun, yun pa isa sa downside nun. Kaya ako sa inyo, guys, talagang i-weigh nyo yung pros and cons ng mga bike ni CBR 150 versus CF Moto. Or kung gusto nyo si R15 versus CF Moto, yan. Kayo lang din talaga yung magja-judge, guys. Pero para sa akin ngayon, dahil di ko pa naman natetesting, bias masyado no? Gago! Hindi. Talagang sinusundan ko lang din yung puso ko na mas komportable ako na dito sa mas alam kong subok na brand, which is ayan, si Honda CBR 150. So yun nga mga apports, that's about it. May nakakalimutan pa ba ako? Hindi, ayan yung price pala, dagdag ko na. Kasi si 2020 CBR is 165k rin. So pantay lang sila ni CF Moto. Kaya talaga yung bahala. Kung di kayo maarte sa brand, go for CF Moto. Kung di rin kayo maarte sa customization, sa aftermarket parts, sa aftermarket service,
mag CF Moto kayo kasi mas malakas talaga yung bike na yun. Kaso di lang natin masasabi kung pang matagalan, di ba? Ito kasi guys, yung CBR 150, R15, GSXR, ilang years na sila dito sa market natin. Ilang years na sila dito sa Pilipinas at wala ka naman makikitang reklamo na ano talaga eh, yung malaking issue, di ba? Not unlike dito kung sa baguhan is kung okay nga ba. Do si NK400 ilang taon na rin naman dito sa Pilipinas, 2 years na ata, and sabi naman ng iba okay naman daw, di ba? So yun, personal preference lang din talaga guys. Make sure nyo lang talaga na kung ano yung tinitibok ng puso nyo. Follow your heart, pero think ano rin, use your head din, not all your heart. So yun nga mga ports, ito na tapusin tong vlog. Sa sunod try natin pumunta dyan sa CF Moto, yan sa Motostrada ba yun, may Caloocan, para matry mismo natin si CF Moto at baka magbago yung pananaw natin sa kanya. So yun nga, nakakailang so yun nga na ako. That's about it mga ports. I'll see you on the next one. This is Bims always saying, ride safe, die safe. Peace. Ooh.